amazing stories dito sa Politico Talk. Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinalagan at hindi pinalampas ng netizens all over the world. Ako po ang inyong beauty with a cause, Sam Acosta. At ako po naman ay si Marichu Villanueva, ang inyong journalist fact-checker. At sa ating politaktakan, makakaputakan natin ang mga political analysts and figures na talaga namang hindi matatawaran ang mga talak. Disclaimer lang po galing sa ChatGPT ang inyong intro. Umpisahan natin sa lalaking parang instant noodles. Laging kasama sa mainit na laban. Campaign strategist ng mga kandidatong gusto ng pagbabago. Dating pinuno ng NFA na lumaban sa rice smuggling at minsang tumawid ng dagat bilang kinatawan natin sa Taiwan. Laging may opinyon, may koneksyon at may bit-bit na analysis na mas malalim pa sa West Philippine Sea. Ang walang kupas at walang takas, Lito Banayo. Welcome to the show, Sir Lito. Yay! Salamat, Sam. Chu, matagal ko na kaibigan ito, Attorney Luke. Medyo kinabahan ako doon sa intro mo kasi ngayon lang ako napasabak sa ganitong format. Puro seryoso. Kay Pinky Web, kay Karen, no? Medyo iba ngayon. Yes, out of your comfort zone, Sir Lito. Pero we will make sure you have fun tonight. Thank you. At kung hindi na kayo, handa na kayo sa mainit na diskusyon, narito ang ating next guest. Hindi lang abogado, isa siyang aktivista, dating senatorial candidate at tila laging handang makipag-debate kahit sa jeep. Sa Senate hearing o sa comment section. Laging may dalang labor rights, human rights at mic drop moments. Ang lalaking kayang labanan ang inflation gamit lang ang matatalim na salita at matuwid na prinsipyo. At ang opinyon, mas matalas pa sa tari ng manok na panabong. Attorney Luke Espiritu. Welcome to the show, Attorney Luke. Magandang gabi, Sam, Mami Chu, Sir Lito. Baka hindi magiging totoo ang intro niyo ngayon, Sam. Matalas magsalita kasi pinangako ko na sa sarili ko na magiging mahinahon ako. Talaga Hindi ba, ako magagalit. Attorney? Mahinahon. Nagsuot pa nga ako ng krus. Para Merong sa okasyon proof. to. Oo. Living up to his name, Luke, Saint Luke. Right. Pero bago tayo pumunta sa maiinit na usapan, tak-tak-tak putak! Mamichu stop! Luke and Lito. Gets mo ba, Mamichu? Oo, maingay ang mga manok. Yes, stop! Look and Lito. Oh, parang stop, look and listen lang. Dahil narito na ang unang Cox Amazing Story. Mga pumatay sa sabongero nilaglag ng sumbongero. Handa na ba ang red stilettos ni Gretchen Barreto dahil isinama siya kay Atong Ang bilang kasabwat sa pagkawala ng mga sabongeros na sinasabing itinapon sa Taal Lake? Kahit na sinasabi ng DOJ na tiwala sila sa testigong si alias Totoy, dinenay ni Atong ang akusasyon. Ang daming ang. Ang sinabi ko, ang na. Ayan. Bakit po kaya mainit sa mata ang issue na ito ngayon? Okay, starting off, Attorney Luke. Mainit sa mata ang issue na ito dahil sa kombinasyon ng politika, artista at political power. Na yan ang nagdi-describe ngayon sa politika ng Pilipinas. Pag sinabing politika ng Pilipinas, talagang may kombinasyon. Artista, political power, at krimen. Si Atong Ang hindi naman politiko pero... Nagsusuporta ng politiko. Oo, alam mo, Mami Chu, yung mga interconnections ng ganyan, di ba?
Meron nga congressman na sinasabing nadawit. Maraming sabungero. May senador pa raw eh. May Marami senador sa- pa daw. Oo. O may artista. Pero ang isa lang nag-aalala talaga ako, Mami Chu. Talagang nag-aalala ako kung dun sa feelings ni sino pa to? Si Sunshine Cruz. Nag-aalala ko. Entertainment. Ang pinagtatakhan ko lang dito, bakit ba itong mga revelations na ito, yung mga biglang susulpot itong mga bagong mga sumbongero, no? Bakit after so long a period of time, Yes. ang tagal na nang nangyari niyang that's mga sinabing nawawalan sa bungero, ano ba ginagawa ng kapulisan? Ano ba ginagawa ng NBI? Ano ba Pero ginawa ba? actually- Kailangan pa magkaroon ng sumbongero na biglang susulpot. Oo, actually, Sek, itong part 2 na to Noong 2022, meron Okay. ng 7 na police na na-dismiss and nakasuhan dahil doon sa missing sabungero. Actually, part 2 na to. Kaya lang dumami ang victims. Hindi lang 32 na originally sinasabi ni Totoy, alias Totoy. Ngayon, 100 pa yung kiniklaim niya. Nakabungero ang binaon. Umpisa yung sinabi niya, binaon. Yung pala, tinapon sa Taal Lake Kuno. Eh ngayon, naghahanap na sila, nagda-dive na sila. Nag-ano pa tayo ng technology. Humihingi tayo ng tulong sa Japanese technology ng diving, scuba diving yung mga pulis natin para hanapin yung sinasabing mga bangkay. Kasi walang corpus delicti, di ba? Panay hearsay, putak ng putak. Katulad dito, putak ng putak, hindi pa pala nag-affidavit siya ng sworn affidavit. At ngayon, si Atong Ang ngayon sumagot, syempre, deny to the death. Para ding manok na tuka pa, maski maraming tama na, tumutuka pa rin, lumalaban pa rin. Di ba gano'n ang sabong? Hindi mo masasabing patay na kasi tumutuka pa. Tuwan-tuwa naman ang media kasi sabong eh. Di ba? Doon ang Yun ang storya. ano natin. Sabong. Kaya marami pa to, marami pang parang impeachment series to eh. Buno nagsimula sa 2022, kay Sara di ba nagsimula ang trouble sa 2022 din. Oo. Kaya magandang panoorin dahil mga artistang involved. Sinabi nga ni Luke, sino yung So Sunshine ngayon Cruz. po, may malalaking tao nang involved. Kasi Oo. di umano po may 3 mambabatas na di umano ay sangkot din. I think wala pang Tapos wala pa isang doon. senator, 2 congressman daw po. Ewan ko kung, kasi Daw. hindi na ako Daw. naniniwala. Ang tingin ko naman dito, baka merong kaaway itong si Atong dun sa negosyo niya. No? Na ngayon, siyang nasa likod nitong mga bagong revelations na ito. Pero no? bawal na Posible yung ganon. Bawal na isabong, di ba? By law, di ba? Panahon Lahat ni- naman yata ng sugal kasi pinasukan na ni Atong Ang, di ba? Pero panahon ni Duterte, di ba? Dinis-allow na, dinis-authorize na yan. O yung online, isabong. Oo, di ba? Ngayon yata may ibang permutation itong Talaga mga sugal naman. na ito. Di ba? Panahon din ni Erap, si Atong Ang may eksena din. Kaya kaya Naban sa Malacanang. magulo talaga yung sugal. Yung mga sabongero, for the labor, attorney look. Di ba kayo papasok dyan para save yung mga... And siguro ang Workers issue na? dito ay dapat masumpu na talaga yung tinatawag na impunity. Oh, yeah. Ibig sabihin, ang buhay ng tao kasi parang manok lang na pinapatay eh. Di ba? Illegal. And we're talking here of crime na involve ang mga powerful people. Yes. I don't know, pero sa tingin ko talagang alarming nang nangyayari sa Pilipinas. It's as if to kill people, ganun lang kadali. Ay, ang tanong ko lang, attorney, tingin niyo po ba makukuha pa yung mga tao sa Taal? Kasi habang nag-uusap tayo ngayon, nandun pa rin sila. Alam mo, sa sobrang talagang walang pakundangan ng krimen dito, hindi na natatakot ang mga kriminal. Hindi sila nagkukonsil, hindi naman nila kailangan na itago ng todo-todo. Kasi mga pulis nga daw kasama. Yes, dito abuse of power lang gamitin mo. So, kung talagang seryosong investigasyon, masusolve mong krimen. Ang mahirap. Yung real hard forensics ang gamitin Yes. mo, masusolve mo krimen dahil ang mga pumapatay sa sobrang makapangyarihan na at grabe na, garapalan na ang pagpatay, hindi naman nila kailangan itago ang kanilang krimen. Pwedeng hayagan, gamitin ang mga state forces, Yun mga nga. pulis, Yes. ang daming mga witness, Oo, di yes. ba? Oo. Ang daming nakakaalam, pwedeng openly sasabihin sa isang meeting, Nagyayabang pa, no? yes,
Kala mo kung talagang medyo seryosohin lang ang police's investigation na merong use of forensic, trace evidence, DNA, madaling sulbi ng krimen sa Pinas. Kaya nga lang, yung mga ang crime sa Pilipinas, parang sa Hollywood nangyayari, the cops are in the crime. Yun ang reason kung bakit hindi nasosolve. Kasi napakaraming nabibili. Yes, diba? oo. Mula sa pulis, pataas, mula sa barangay tanod, pataas, all the way to the justice system itself. Ayan, Sir Lito, dahil naipasok niyo po yan, what do you think is the state of politics sa country natin ngayon? Actually, napakasama ng political system natin. No? Kaya ganito ang ating politika dahil, well, unang-una yung saligang batas natin. Tingin ko dapat nang baguhin talaga dahil napakagulo ng ating political system. No? Yung mga political parties natin, wala namang ideolohiya. Probably with the exception of the left. No? Wala. Lahat flags of convenience lang. Ginagamit lang para sa personal na ambisyon ng mga ambisyoso. Ay, parang nilaliken mo yung politika natin sa sabong. Lagi na nagsasabong-sabong. Wala nangyayari. Sabong lang ng sabong. Away lang ng away. Grabe! Okay, let's move na. Cox Amazing Story, pasok. Lenny sa pula, Isko sa puti, or Lenny is pink? Mga mayor na ex-presidentiable, pinagsabong. Opisyal nang naupo ang ilan ng mga nanalo ng 2025 election at hindi pinalampas ng mga netizens ang first day ng dalawang presidentiables turned city mayors na sina Mayor Lenny at Mayor Isko. Habang si Lenny ay nababahala sa baha, pero sinasabing photo ops, si Isko naman ay nag-expose ng opisinang naransak at may nakitang vault. Ang tanong, kaninong fault ang mystery ng vault? So, Attorney Sir and Ma'am Michu, para Hindi saan lang isang kaya vault itong yan, vault na dalawang ito? vaults. Yes, dalawa nga daw ang At ano nakita. pa, kaya lang ang problema, empty vaults. Empty Oo. vaults. Wala nang laman. Kumbaga yun ang presentation niya sa public, wala nang pera ang City Hall. Di ba? Ito, Actually, makikita po natin yung vault. Yeah, dalawa yung pinakita niyang ano eh. Yes, dalawang vault. May susi nga siya, pagbukas niya, walang laman. Oh, tamo. Walang laman. Pinakuha niya susi, sabi niya dyan. Kunin mo nga susi nito. Pero para saan po kaya yung vault sa mayor's office? Nandun ako sa yung state of the city niya tinatawag, yung humarap siya sa mga konsehal at Soka, saka ang tawag doon, soka. oo. At ang binanggit niya ay mukhang napakalaki, kahindik-hindik actually yung amounts ng cash advances na ginawa ng ilang mga opisyal ng City Hall, no? From tinatawag niyang honorable mention na parang 100 milyon ng cash advance within the last three months of the previous mayor. Pagkatapos merong cum laude na parang mga 700 million. Parami yan. Merong 900 million, magna cum laude daw yon. At pagkatapos may summa cum laude na 1.2 or 1.3 billion ang kinash advance. Siguro yun ang nilalagay sa vault. Since wala nang naman yung vault, sana punta yung perang kinash Sa advance. pockets no? nila. Hindi natin alam yun. Pockets. From farm to pockets road. Attorney, look, di ba, yung mga yan sinasabi mo, impunity. They can get away with it, kaya may impunity. Oh, at saka alam mo, hindi mo rin dito sa Pilipinas, hindi mo rin malaman kung ang accuser is guilty of the same crime. Di ba kasi politika eh, di ba? Oh, yes, You use mudslinging, gagamitin mo yung baho nung isa laban sa isa. Squid tactic naman. Ang problema, are they all clean? Yan ang problem dyan, di ba? So, Yung sinasabi yung isang kamay, isang finger nakaturo, yung 4 other fingers nakabalik sa doon. para sa akin, lahat dapat imbestigahan. Di ba? Ako wala ako doon sa yung kakampihan ko itong politiko, laban sa ganitong politiko. Pero in case of Mayor Isko, wala siya eh. Out of the office siya eh. Papasok siya, returning eh. Oo. Kaya from zero, balance.
Ang sinasabi niya, Wala siyang, hindi siya elect, di ba? Kaya 3 years may gap. So, sinasabi niya parang 10.2 billion ang pagkakautang na minana niya, yung legacy debt nung nakaraang administrasyon sa kanya, pati na 950 million sa basura. Kaya pala, taga Manila ako Talaga naliligo sa basura yung mga karsada namin sa Maynila, no? So, nitong nakaraang mga buwan. So, yun ang mga part ng kanya expose. Ayan, bilang dating journalist, Mamichu, anong masasabi mo sa mga utang ng mga iniiwan ng mga Manila mayors? alam mo, typical yan sa mga incoming kasi di ba nagsimula yung kanilang term, July 1. Naalala ko si Sec dito noon, kay panahon ni Pangulong former President Joseph Estrada, when he came in, kasama si Secretary Banayo noon, ganoon din ang deklarasyon ni Presidente Estrada, wala pera ang gobyerno. Minana niya, walang Sabi niya, pera. bankrupt daw. Bankrupt, Bankrupt ang di ba? ginamit niya sa zona niya. Di ba? Bankrupt. First zona niya, bankrupt daw. And the national government cannot be bankrupt. Pero kaya just to dramatize the sinabi niya bankrupt. Kaya na-criticize din siya doon sa paggamit ng bankrupt na Dito ang word. ginamit ni Isko, financial ICU. Nasa financial ICU ang Manila. Di ba nangutang din siya yung panahon niya, di ba? Oo, umutang siya. Nagano siya, yung sa DBP, sa school, Sinanla niya yung Mandanas ruling. Pumunta siya sa Ahead, DBM, yung earnings humingi ahead. siya ng kwenta na pwedeng matanggap ng City of Manila mula sa Mandanas ruling. At yun yung Ira. pinagpatayo niya ng mga condominium, binondominium, yung Mga eskwelahan. Science High School ba yun? O, Science High School at kung ano-ano pa mga projects. No? Ang sinasabi niya, ito namang nakaraan, wala namang nothing to show Nothing to show for, for all of it. No? Yan ang sinasabi natin, impunity. Di ba, Attorney Luke? Okay, Mayor Lenny naman, ano pong masasabi niyo, attorney? Parang gusto kong tawagin si Madam Lenny na VP Lenny kasi yun ang pinakamantas na nakuha niya kahit mayor pa siya. Si VP Lenny naman, talagang ang sa kanya mas gusto niya executive na position. Kaya nga nung 2025 hindi siya tumakbong senador. Kaya itong posisyon niya bilang city mayor, siguro this is a showcase for her. Para pagdating sa higher executive positions, mapapakita niya ano bang nagagawa niya sa City of Naga. Ang Naga, medyo ang politika dyan, medyo maayos progressive, merong people's participation. Yes. And I think she could build from that, yung mga ibang klaseng governance na nandyan na nagpa-participate ang mamamayan sa politika, sa decision making. Maganda, mas malaki-laki siguro mapapakita ni VP Lenny dyan. As a showcase kung anong magagawa niya sa buong Pilipinas. Yes. Di ba nagkaroon ng baha, no? Nakita ko na tumatawid siya sa baha, nagdi-distribute ng mga relief goods. Oo. Very hands-on. Yeah. Very hands-on. Magagawa kaya Ayan ng ibang po ang politiko yan? pictures. Dati ginagawa niya OBP. Actually, nagiging focus ngayon ang mga local government officials mula nung kay Duterte. Kasi dati puro yung Senado daw ang birthing ground for preparation para maging senador, maging presidente. Mukhang hindi na uso ngayon yun Mula nung kay Duterte kasi ang nangyari nga, mayor kauna-unahang mayor na naging presidente. Ngayon, tinitingnan na sila. Si Vico Soto, tinitingnan. Si Lenny Robredo, sumabak na rin sa local government, no? Si Isko, ganun din, no? Ang tinitingnan ng tao ngayon, yung executive ability. And that is good, no? Because, lalo na with the Senate that we have right now, wala. Medyo mahirap kang kumanap doon sa 24 na yun ang sino ang dapat na maging Pangulong susunod. No? Si Erap lang yata yung nagsimula ng mayor, naging through the ranks yun. senator, Mayor, ng senator, vice president. president. So, speaking of that, Sir Lito, will they complete their 9-year term as mayor or magna-nationals kaya ulit 3 years sila? lang yan. Maximum 9 years, magre-re-elect. Hindi. Yes, yun nga, as a total, Mamichu, In the yes. case of Isko, isa kasi ako sa nag-advise sa kanya na huwag tumakbo senador. Sabihin mo Kasi ganun. inoffer siya ng isang mataas na opisyal na sumama sa ticket ng alyansa. At noong June of last year, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, wag na bumalik ka na lang sa Manila. At pwede ba ako tapusin mo yung 9 years? At nangako naman siya. At during the campaign, nangako siya sa mga tao ron na
mga taga Maynilang katulad ko na tatapusin niya in 9 years. Kung mananalo siyang palagi, no? 3 terms kasi yan. Pero sabihin mo yung off-cam na kwentuhan natin. Di sana nakasama ni Isko sa Senado ngayon. Sabi ko sa kanya, miski pa ano gawin mo, dahil dati kang artista, masasama ka doon sa mga kila Robin Hood, dati nga si Bong Revilla, nabanggit ko pa. Ganun din si Lito Lapid. Na-re-elect si Lito Lapid. Pero Sir Lito, hindi naman porkit artista kasi dati may mga Hindi, artista governor. naman matitino. Kaya ba si Governor. Helio de la Rosa? Hindi Ilarde. Oo. Okay, next Cox amazing story. Roque sa pula, Risa sa puti. Nagpalitan ng matatalak na putak sina asylum seeker Harry Roque at Senator Risa Hontiveros sa social media. At talaga namang nahati ang mga tumataya. Kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng naglumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, umuwi muna siya, umuwi muna siya. Pumarap muna siya dito sa Senado. Aharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sabi po niya, tigilan ko na raw ang pagiging pugante at umuwi na ako sa Pilipinas at harapin ang aking mga kaso. Well, ma'am, unang-una po, may definition po ang pugante. Ang pugante ay isang tao na umalis ng Pilipinas para takasan ang mga kasong kriminal na nakahain laban sa kanya. Ako naman po, matagal na akong umalis ng Pilipinas bago pa ako tanimang kaso. So hindi po ako pugante. Uuwi po ako dahil wala naman po ako ibang bansa kundi ang Pilipinas. Napakasakit na mawalay sa mga mahal sa buhay. So hindi po totoo yan na ginugusto ko na mahiwalay sa aking mga mahal sa buhay at ang aking mga kaibigan. Sana hindi mo maranasan ang pinagdadaanan ko na dahil sa iyong paniniwala, ikaw ay mapipilitang umalis ng bansang sinilangan at bansang minamahal natin. O kung pupusta tayo, kanino ba kasi ang katwiran? Sa pula o sa puti? Attorney Luke, parang gusto ko marinig yung dating ikaw. Medyo talagang mabait talaga ako ngayon. At sasabihin ko, naghihinayang talaga ako kay Harry Roque. Naghihinayang ako sa kanya kasi dati matino naman yan eh. I mean, oo, Hindi na matino ngayon. Oo, nagbibigay ng serbisyo yan sa defense of human rights. Human rights lawyer yan eh. Kilalang kilala yan na nagde-defend ng human rights. Tapos dun sa Aquino Museum, kung hindi nyo man natatanong, nandun ako, pumunta ako sa Tarlac, sa Aquino Museum eh. May isang malaking picture doon. At yung funeral ni Cory Aquino. Alam niyo kung sinong stand out doon? Sa marawak na crowd. Andun din si Harry Roque. Sa laki niyang yun, ha? Sa laki niyang yun. Oh. So, defender ng human rights, tapos Saka yung progressive causes. Babaeng na rape. Si Jennifer Yung sa Laude, US, yung trans, di ba? yung trans, oo. Kilalang kilala siya sa progressive circles kasi kung siya ally, aliado siya ng mga progressive forces sa progressive causes, lalong-lalo na sa human rights. Pero dahil lamang sa ambisyon, and I would say ambition, kasi binigyan siya ng oportunidad ngayon makapasok sa gobyerno at maging spokesperson ni Duterte. Isang known human rights violator. Na, alam mo, genius ang move na yun ni Duterte, ha? Siya ay may akusasyon sa kanya na pumapatay siya. Yung doon sa mga tukhang na yan. Eh di, ang galing ng inisip niya. Ang gagawin kong spokesperson, human rights defender. lawyer. Di ba? Yes.
Stroke of genius. Para sa akin, ang mali ni Harry Roque, tinanggap niya. Kasi tinapon niya yung taon na ininvest niya sa kanyang good name and reputation. He had a good name and reputation. And I would even say he's a good lawyer. Yes. At yes. magaling nga rin siya magsalita. International lawyer, di ba? Diba? Pero tingnan mo dahil sa ambisyon, where it got him, he is now one of, I will not say the most hated, but perhaps one of the most hated characters in Philippine history. Ngayon, wala na siyang legasiya sa kanyang pangalan. Kasi unang-una, balimbing siya. Diba? Dati, nandun nga siya sa libing ni Cory. After that, nag-Duterte. After ng Duterte, nag-Marcos. After that, dahil hindi siya nagkaroon ng oportunidad naman kay Marcos, naging anti-Marcos. So, Flexible siya. flexible siya. Ako kasi, si Harry Roque ay naging defender ko at ng 41 pang journalist na kinasuhan ni dating First Gentleman Mike Arroyo ng libel. Ako Anong kaso yan? libel. Diba? Anong ginawa niyo? 42 kami, pati si Ricky Carandang, si Malu Mangahas, marami kami, 42 na na mga columnists at writers. At si Harry Roque ang nag-volunteer na siyang maging abogado namin pro bono. Yes. Wala kaming gastos doon, So, ayokong husgahan si Harry, Mahirap ang kanyang pinagdadaanan, personal na kaibigan, pati ang wife niya ay kaibigan ko. Dati ring journalist si Myla, di ba? Yeah, Channel 9. So medyo hindi ko kayang husgahan ng personal si Harry na Kami nangyayari naman sa kanya. Kami sa journalist, dahil nakikita namin siya lagi sa balita. I first encountered din siya kay Jennifer Laude na mas may eksena sa doon sa yung talagang media hug siya. Yun lang ang sa akin sa kanya. Media hug. Marunong kang media savvy. He knows how to use the media. He has a lot of skills, no? Yeah. And before, he used that for good. Yes. I would say, di ba? Kasi defender ka ng human rights. Sabi nga ni Sir Lito, pro bono nga siyang dinefend for yung libel cases niya Para siya sa freedom of speech. Because I come from the progressive movement. Dati, talagang mabangoy sa amin ang figure niya ni Harry Roque. Until the time na siya ay in-appoint ni Duterte. How about Risa? Nagbago na talaga siya. Risa is the only senator sa Senate ngayon na maasahan namin na yayakapin ang lahat ng mga issues ng APE. Lahat ng mga democratic issues ng mga kababaihan, issues ng mga manggagawa, issues ng mga LGBTQIA. Ito po, may tanong ako. Bakit puro babae ang nakakalaban ni Roque? Dahil ba masasabihan siyang bakla pag pumatol siya sa lalaki? Sa writer po namin ito galing. Disclaimer lang, hindi po lahat ng pumapatol sa lalaki ay bakla. Yung iba, dating spokesperson. Ganon? Ako, I don't wanna use that term para, alam mo yun, parang Politically vilify. incorrect. No. Because Yes. ang pagiging bakla, hindi dapat ginagamit yan to vilify. Dahil anong masama sa pagiging bakla? Yeah. Right, Diba? right. Politically incorrect. Eh, Kaya nga hindi may siya LGBTQ something na na ngayon. gagamitin mo in order to paint someone as masama na tao. Dahil ang pagiging bakla, hindi masama para sa akin. Di ba? Walang masama sa pagiging ganyan. At sabihin man natin bakla siya, anong problema kung bakla si Harry Roque? And siya dapat ang magsabi nun. Dapat hindi natin siya karapatan niya yon kung mag-out siya or hindi. Yeah. Hanggat hindi natin dapat siya tinatawag na ganon. Di ba? Pero I mean, siguro yung kanyang mga posisyon na paiba-iba na ina-align Pwede mo siyang tawaging balimbing, pwede lang mo bakla. political butterfly, pwede mo siyang tawaging naging oportunista. Pero yun na nga ang binibigay ko rin na parang para na positive sa kanya. Okay. May history siya before na okay naman. So pwede naman niyang balikan yun. Ito pa po, isa pa. Isa pa niyang kalaban, si ML Representative Laila De Lima. And Kong De Lima has this statement din na siya ang mas may karapatang mag-seek ng asylum. Pero itong si Roque talaga ang may kapal ng muka at liit ng baywang. Huwag kang ha? I know naman si Harry Roque. We can, we've been saying a lot of things, saying things about me, against me, also things against or about Senator Risa Hontiveros and many other things. But ang ano nga is that nasaan siya?
nasaan siya? Bakit siya nagtatago o bakit siya umiiwas sa jurisdiction ng ating korte? Diba? O, they're in a, ano sila inconsistent lagi ang mga posturing nila They would say na itong foreign, yung dapat domestic court lang makialam sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. It is very clear that the ICC as an international tribunal has competence and jurisdiction over the case. So sabi nila dapat local case lang. We should not be submitting ourselves to foreign people. And now ito naman si Harry Roque, imbis na humarap sa mga local courts natin, especially yung local court, the RTC, that issued the warrant of arrest. Anong ginagawa niya? Pag ganun pa, dun lang siya. And while there, he's been saying a lot of things. And then he has applied for asylum. He should come back. If he has nothing to hide, then he must confront those charges. Instead of puro na lang siya tira na lang siya ng tira dyan. Ayon naman kay Attorney Claire, kwentong barbero si Roque sa pagsisisi kay Press BBM sa kanyang estado ngayon. Pero hindi totoo yon. Isa itong kwentong beautician. But what can you say? Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. O Mamichu, dahil ikaw ay titig na titig, what can you say? Kasi napipiko na ako dito kay Clara si Auntie Claire Lahat na pinapatulan Di ba? Bagay sila ni Harry. Lahat pinapatulan. Lahat pinapatulan And she should remember, she is speaking for the president. Although sinasabi ni PBBM na he is his own spokesperson, pero once hawak na niya mic, lahat na lang pinapatulan, masyadong patole. Ganon. Di ba may mga bagay na hindi mo na dapat patulan? Pwede na sabihin, kwenta-kwenta. I'll check with you, I'll refer you to the proper person to respond to that. Presidente, pinagpapasalita mo, tapos patola ka. Araw-araw may press I con think she is effective naman as a spokesperson. Effective. Hindi naman siya out of bounds, at least, di ba? Yung out of bounds talaga nung panahon ni Duterte, yung tipong magmumura Hindi ako kasi, nag-cover ako sa Malacanang, ayan, si Secretary Banayo. Yung mga talagang professional, katulad ni Toting Bunye, maski anong sama ng tanong. Toting was decent, very decent. Maski ang sama ng tanong ng reporter, he's Maganda very decent. pagkakahandle. Si Dong Puno. Si Dong Dati, Puno. the late Dong Puno. No? Bakit hindi sila making decent sa pag-reply nila? Maski na from anywhere na masama yung... Hindi kaya, Mami Chu, dahil bumagsak na talaga yung level ng diskurso sa Pilipinas. Yun nga. Kasi naririnig nga natin, mismo, presidente nagmumura. Di ba? Maski panahon ni Duterte. Yung mga lingwahe sa online, talagang bastos na yung Pero kasi PBBM has shown the way na statement nga Tapos itong spokesperson niya, palengkera, patola. Parang siguro Dapat nabasa naging choosy lang siya, di ba? Nabasa nila yung lingwaheng yan, yun yung patok sa ngayon. Diba? Yun yung trend. Yun yung trend. Nagagalit ang millennials niyan. Kasi they have their own language, pero hindi bastos, di ba? Pero hindi ko rin maintindihan yung language ng millennials sometimes. Baliktarin yung mga words, di ba? Ano masasabi mo, Sam? Tawanan ko na lang, Mamichu. Painit na naman ng painit ang usapan. Pero we have to take a short break. Kaya naman itutuloy natin yan sa pagbabalik ng... Politiko Talks. Thank you for staying with us here on Politico Talks. And for our Politaktakan, here is the impeachment serie. Ang
nakaraan, nagpasa na ng not guilty plea ang kampo ni VP Sara Duterte na mayroong 16 lawyer defense team. Ngayong linggo, wala kaming makitang bago. Ang latest lang, may statement sa Senado na walang hearing na nagaganap sa impeachment court hanggat hindi sumusunod ang Kamara sa utos ng korte. Ano na nga ba ang susunod na kabanata? Okay, Sir Lito, what can you say about this? Well, kasi nga nagta-transition from the 19th to the Yes. 20th Congress. So siguro ang desisyon ng Senado ay magkaiba naman yung maaring posisyon ng 19th versus the 20th Congress. So dapat ang 20th Congress ngayon na magsisimula sa July 28, sila ang dapat ngayong sumagot na at sabihin nila kung sino ngayon yung bagong prosecution team nila dahil yung iba natalo o nag-expire na ang term at meron silang bagong ipapalit katulad ni dating Senador Laila De Lima, si Chel Jokno. So Mga dapat lawyers. another set of another certification to the Senate. Si Attorney, Attorney. Luke, tatanong ko. Kasi, di ba, nabanggit ni Sam na Yes. nag-enter na not guilty. Wala namang in-enter na not guilty plea. Oo. Dahil, di ba sabi niya, ad cautelam, sabi ni Vice President, hindi niyo ako covered eh. May constitutional ban, mali yung ginawa niyo. Kaya walang not guilty plea, di ba, Attorney? No, it will be considered not guilty plea. Kahit sa korte, kapag halimbawa tinanong ka, guilty or not guilty, Maski if magsabi you mo, refuse, ad cautelam? if you refuse to answer it, you will a plea of not guilty will be entered The court will on enter the it. records. Pero- Kasi presumption of innocence eh. Yeah. So, kung hindi mo man sagutin ng direkta, guilty or not guilty, hindi mo sagutin ng direkta, sabihin mo, assuming arguendo, ad cautelam, not guilty pa rin ang nasa record niyan. Oh, pero itong ating impeachment court headed by Senate President Chis Escudero, neither here nor there, di ba? Oo, kasi siguro busy siya sa pag-ayos ng kilay niya. So, Pero pangako. gusto niya munang ipagpaliban ng 19th Congress. 20th. Sa 20th niya na ilalagay. Kaya tama, alam mo, pwede namang i-reverse ng 20th Congress sitting as an impeachment court kung ano man ang naging aksyon ng 19th Congress. Maraming pwedeng mangyari. Oo. Maraming pwedeng mangyari. Ang 19th Congress, iba yan ang 20th, iba yan sa 19th Congress. Sa 20th Congress, papasok na sila Bam, sila Yung 12 Kiko, new di senators, ba? yeah. Papasok sila ni si Ping Lacson na medyo kumikiling siya sa impeachment. Yeah. So, tingnan natin. Malapit na rin naman yan eh. Yes, sabi ng July 30 eh. sabi ng spokesperson nila ng impeachment court, July 29, a day after the SONA, yung impeachment court magko-convene. Magko-convene, di ba? And we will know kung di-dismiss or ko-continue. Hindi pwedeng i-dismiss. Para Yes. sa akin kasi nakalagay trial should proceed forthwith. Yes. But there's a pending, di ba, sa agenda nila, yung kay Bato, Senator Bato, to dismiss. Kasi kinu-question ni dating Senador Francis Tolentino yung pagtawid from the 19th to the 20th yung Congress. jurisdiction. But at the end of the day, tingin ko, personal na tingin ko, tuloy ang trial na yan. No? Maaring in the first week or so may konting balitaktakan, but at the end of the day, tuloy ang tuloy yung sinasabing bloodbath, whatever that means. No? Bloodbath na naging bubble bath. Ano nga po ba ang utos ng korte na mahirap na sundin ng mga taga-kamara? Yung pleadings, attorney, di ba? Hindi, wala namang, kasi nonsense ang inuutos eh. Yung for if Imaginein mo, i-remand mo para lang magtanong ka ng isang bagay na common sense. Di ba? Dalawang Ni-remand tanong. kasi gusto daw itanong ang House of Representatives kung constitutional o unconstitutional daw yung complaints. Alam mo sabihin ng House of Representatives, ay tingin ko unconstitutional. Kaya nga namin Pero sa final, paningin di ba? ng Kaya namin ordinaryo. final kasi unconstitutional. Pero sa tingin Diba? kasi ng ordinaryong tao, you note that mismo si Toby Chanco nagsabi na binili or to that effect yung mga pumirma. Meron ding umamin na kaya sila pumirma dahil sa pangako ng ganito, ganon. No? Sa So, kampanya. ito paningin ng ordinaryong tao, hindi ng mga abogado. No? Maaring tama yung mga abogado sa kanilang na kailangan, but these are questions that linger in the public mind at dapat pakinggan. No? At kung ako naman, bagat hindi ako abogado, kung ako naman na nagdedepensa, uurirating ko yan. Paano ba ninyong pinirmahan sa loob ng 8 oras, 215, no? 215
kayo, paano nabasa nyo ba yung articles of impeachment? O Seven. pinangakuan kayo ng magkano? Di ba? I mean, these are things that have to be discussed because whether we like it or not, half of this country or more than half of this country as shown in the 2025 elections believe na politically motivated lahat ito. Hindi ito a question of pure accountability or transparency. Pero unfortunately, yung kay Toby's expose were swept under the rugs. Hindi man lang nobody even pick it up. Well, siyempre, kung 200 makakasuhan. kayong kakasuhan, natural, tatahimik kayo. Hindi nyo papatulan dahil lalaki ang sunog. Oo. Diba? Tapos yung ombudsman na pinatulan lang yung complaint kaya against BP Sara. Diba? Patapos na rin siya. Oh, Hanggang yeah. July Ngayon, 27. July, end of the Tapos na rin siya. Pero yung mga ganong mga tanong, dapat yan nasa proseso. Halimbawa, if there is a question regarding how did you prepare this, Yes. that should be discussed by the impeachment court with the prosecution there and the defense counsel na nandun. Ang nangyari dun sa proceeding na yun, sila-sila eh. Yung mga senador. Ang judge, senator judge ang nasabi, I move to dismiss because this is what happened. Ito po, Without even any proceeding done in order to verify kung ano yon, di ba? I mean, the prosecution should be heard. Tapos gagawin mo, babalik mo ngayon sa House of Representatives para magtanong ka ng common sense. Legal ba to o illegal? Alam mo sabihin ng House of Representatives, illegal? Di ba? Eto po. Tatanungin pa nila, eto ba House of Representatives, seryoso kayo? Alam mo sabihin ng House of Representatives, Hindi, ay nagbibiro hindi lang. kami seryoso. Nagbibiro lang kami. Biro yan. Di ba? Ang tatalino talaga eh. Ayan, bumalik na ako. Kaya nga, mukhang bumabalik yung dating Attorney Luke. Ito po, medyo magsa-sidebar lang ako ng konti before natin tawagin si Palakang Talker. Si Attorney Lorna Kapunan, isa sa mga private lawyer na kokonsultahin ng House Prosecution Panel. Pero nirepresenta niya rin itong si Atong Ang sa missing Sabongeros case. Questionable din ba ito in terms of delikadesa, Attorney Luke? She's a lawyer. Alam mo, tinuturo sa law school yan eh. Ang lawyer, professional, parang doktor. Pag pumunta ka sa doktor, may sakit ka, ititreat ka ng isang doktor. Di ba? So, pumunta si Atong Ang sa kanya bilang client, tapos nagpapadefend sa case niya. Does it reflect upon her integrity? Lawyer siya eh. As a professional, kailangan niyang gawin yun. Pero doon sa impeachment yata, volunteer lawyer lang siya, di ba? Volunteer lawyer, it doesn't relate kung ano man, di ba? Saka pwedeng Unless may conflict of interest. Yeah. Pero sa tingin ko, wala namang conflict of interest dito. Otherwise, di ba, kung meron man, masyadong ang dami mong i-establish na link kung may conflict of interest ba. Pero ang House, mag-second thoughts niyan dahil medyo busy ka kay Atong Ang eh. Diyan ka na lang. Depende sa House. Kasi ang House naman ang bahala niya kung sinong mga lawyers ang kanilang tatanggapin nila. tatanggapin eh. O ito, tawagin natin si Palakang Talker kasi baka may input din siya kay VP Sara. Kukak. Well, Sam, hindi lang kay VP ang input ko, but to the whole Duterte clan. For sale na raw kasi ang Balur, kung saan naganap ang mga photo op ng Duterte fam bam. Si Hanilet ba ang nagbebenta? Kasi ayon sa nabasa ko sa Facebook, pinatanggal na raw ni Baste ang for sale sign. Oh, is this a sign? You want war? I'll give you war. Kukak. Ito ang tanong. Kung bidding ito, magkano ang starting bid ninyo? Yun, last week guest natin sa Attorney Trixie Angeles. Yes. Sabi niya, hindi nag-aaway magkakapatid. Kaya, wala pa yung house for sale house nun. for sale. At that time, mga girlfriends war yun. So, ngayon daw, the latest that we have, itong one of the girlfriends, Hanilet, is trying to sell their house. Siyempre, nakasa pangalan ni former President Duterte yung property. So, yung mga kapatid, nagsalita na, no, wala kang say sa property ng daddy namin. Kaya kung magbibid si Attorney Banayo, at Attorney Banayo, Secretary Banayo, Attorney, look, go ahead. Actually, naisip ko nga, nung nakita ko yung pinaskill na yon,
siguro yung mga taga Davao magbibigay ng piso-piso, 10 piso Oo, bawat to isa save, no? para bilhin yung bahay na yon dahil hindi nila pababayaan mabenta yan sa miskin na kung sino lang. Pero yung ano nga, ang problema, yung titulo Torre, nasa Oo. pangalan niya. No? I'm sure nasa... Baka nga ano pa Tahimik yun ka, eh. Attorney Luke. Personal nila yan. Ayaw na Ano mga pa? alam ni Atty. Ayoko nang Luke. patulan ng personal na mga buhay ng mga Duterte. Napakadami nating pwedeng pasukin na mga topic tungkol sa kanila. Yung mga political, yun, ang ginawa nila sa Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas, ano ginagawa nila sa Davao, performance nila as public officials. Question nga pag yung property na yun, baka daw sa corruption galing yun, di ba? Ay, yun. Kapag mayroong proof, di pag-usapan natin yan. Pero yung away ng Duterte, sa parang pangalawang pamilya, pangunang pamilya, ayoko nang patulan Hindi, yun nga parang tanong ko para to protect the public interest. May corruption yan eh, baka protektahan natin yun, dun yan. sa corruption, okay lang yan. Pero yung totoo ba na si Sara Duterte ay hindi niya gusto ang second family. Para sa akin, personal nilang buhay yan. In fact, para sa akin, Ako yun dun sa sale ng property. Yung Actually, napaka-simple ng bahay niya. Nakapunta na ako ron. Nung araw pa, panahon pa ni Erap. Nung kumakandidato si Erap na vice-presidente siya, nung tumatakbong presidente. It's basically the same house. It's a very simple house, maliit ang lote. At nung panahon nga yun, sila pa ni Mrs. Zimmerman, ano ba first name yun? Elizabeth Zimmerman, sila pa magkasama dun sa ano. Kaya, Pero ngayon daw, bawat kwarto may CCTV, pati bedroom. Pati bedroom. Kaya daw gusto ibenta ni Hanelet. ewan ko. Hindi wala ka ng privacy daw. CCTV. Di ba? Oo, nabasa ko rin niya, Mamichu. Pero yun na nga, sabi nga ni Attorney Luke, wag na tayong mangialam. So let's move on na sa bahay at buhay ng mga Duterte. At dahil hindi kami nagpapapigil, may chance ba na ma-censor na rin kami? Or kung gagamitin ang euphemism ay ma-regulate. Regulate kasi ang favorite term ngayon ng mga mambabatas. Like regulate streaming sites, regulate online platform, regulate pati AI. So what's your take on this? Mamichu, as a journalist. Ito yata yung Konektadong Pinoy Act na ng mga telco guide ng Globe, Smart, Digital, Convergys. They are up in arms against this. They want the president to veto it. Dahil nga, parang open, wala nang franchise. It will not go through the franchise, congressional franchise, for ease of doing business. Paano naman, ang intention is to attract foreign investors to invest doon sa mga satellite, mga high-tech. Paano naman to mga local, I think Globe and Smart, hindi naman all local yan, may mga foreign partners din yan. Ang problema, parang napapaboran yung mga Starlink, papasok yung mga giant yan, Amazon. Kaya siyempre, may concern over sa security, particularly dahil yung China rin interesado. Yung national security naman ang interest doon na kasi data, open data, open access and data transmission. Yun ang unang original name ng Konektadong Pinoy. Kaya lang, yun nga, sabi, re-regulate din daw. Parang may contradiction in terms. I-open up, pero may mga regulation na ewan na hindi nila maintindihan. Attorney, ano ba yung... Ako, as long as merong legitimate subjects for regulation, alam naman natin yan, di ba? Basta mayroong public health issue, public safety issue, national security issue, those are proper subjects of regulation, then i-regulate mo. Gusto ko to i-distinguish from simply paranoia over the effect of AI. Yes. Di ba na parang ang AI ay by itself mali. No, I think it is a product of technology. We could use it for the good of humanity. Yes. Now, ang question dyan ay ang use of technology for the good of humanity. Yes. Di ba? So, kapag gamitin yan in order for sa hindi natin kabubuti, di siyempre yan ang ating i-curve, yung use niyan against our common good or public interest. Di ba? So the technology itself, para sa akin, It's good. It's good na tumaas ang level ng ating achievement as a human race.
na umabot tayo sa ganitong klaseng advancement, modernity, na meron tayong artificial intelligence na na-develop. Yung mga technology neutral. Technology, yeah. Dapat hindi siya magre-result, for example, sa gutom, displacement ng mga manggagawa, because you could use actually artificial intelligence in order to lighten the load of work. Cheaper Halimbawa, dati pinaglaban ng mga manggagawa ang 8-hour workday. Bakit? Kasi naging productive ng labor. Pwede mo nang magawa ang isang business process for a lesser amount of time. So bakit ka pa kailangan na magtrabaho ng 16 hours a day? So pinaglaban nila yung 8-hour workday, hindi dapat mabawasan ng sweldo, ang bawasan ay ang workday. Kasi kaya mong the same amount of work, because of technology, the same amount of work, pwede mong i-lessen ang burden ng work. Dapat ang effect ng AI, instead of displacing the workers, dapat ang effect ng AI is to lessen the burden of work. Yes, Diba? that's right, attorney. So, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Politico Talks. At of course, bago tayo maghiwa-hiwalay, Mamichu, Sir Lito, Attorney Luke, ano yung pinakamahalagang issue for you today? For me, it is very important na matuloy ang impeachment at ang trial kasi kailangan natin i-hold accountable yung lahat ng mga nagkasala sa ating bayan. Kailangan natin i-hold accountable kung yung mga mandarambong kasi kailangan may kapasidad ng ating lipunan na magparusa. Kung walang ganyan na kapasidad ng ating lipunan na magparusa, aabot tayo na ang magiging rule ay impunity. Which i-relate ko dun sa unang naging issue natin, yung issue ng mga nawawalang sabongero. Para sa akin, that displays yung level of impunity na meron tayo. Na kaya pala dito pumatay ng 100, ililibing mo lang sa Taal Volcano. At ang involved dyan ay artista, politiko, di ba? Law enforcers, na mga people in power. So kung walang accountability sa ating bansa, ganyang klaseng lipunan na makikita natin. So, more accountability. How about you, Mamichu? Secretary Banayo muna. Iniisip ko kayo Sir sa akin. Lito muna. No, I agree with the importance of being accountable, no? For all public officials to be accountable. Kaya maski na pinag-uusapan natin yung confidential and intelligence funds ni VP Sara, siguro dapat uriratin din natin lahat ng may mga confidential and intelligence funds. At kung sinasabing Mary Grace Piatos alias, malamang yung iba meron ding alias. So kung dapat sana all o kaya lahat na, no, yung dapat all, no? Ako? Mamichu. Ngayon kasi tag-ulan na eh. Mahirap magbiyahe ngayon na baha-baha ang kalye. And sabi nga nila, accountable dapat ang ating mga public officials. I would like to hold them accountable for this flooding, for this traffic. Lang silang ginagawa kundi mag-politaktakan. Trabaho naman, mga please. Diba? Yes. We need something to hold on to na may government officials, our taxpayers are doing us good. Kung yung mga drainage nililinis nyo, hindi na kailangan kayo utusan ng Pangulo na maglinis ng drainage, DPWH. Yes. Habang medyo mababa pa, konti pa yung ulan, pag yun tayong bumahal, lagot tayong lahat. Ayan, so we need results. We need change. Yes. Ayan, thank you so much again, Attorney Luke and Sir Lito, for gracing us today. Nag-enjoy ka ba, Sir Lito? Kasi sabi mo, ito yung first time mo na hindi ganun ka-serious. Ang tanong ko sa inyo, kung nag-enjoy kayo na mabait ako. Parang may konting sumilip nung dating Attorney Luke Yung kanina. sharp edges lumalabas. At kay Secretary Banayo, yung kanyang political neutrality. Yes. Yes, di ba? Okay. That's right. And with that, thank you for choosing us whenever and wherever you are watching. Dahil kasama namin kayo lagi, mga Politalkers, sa mga usaping politikal, kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. See you next week, Politalkers, dito sa Politico Talks.